Mariin namin kinukuntina ang pagbisita ni Bongbong Marcos, Oh. ang king of corruption, dito sa Vancouver. People are getting paid minimum wage here. Migrant workers working 2-3 jobs at Jollibee, the hotels, and as janitors because they can't keep up with the expenses here. They can't keep up with providing for their families in the Philippines. And what do? You come here and you celebrate them? There's nothing to celebrate here. Galit yung mga kababayan. Palakpakan muna natin. Heto ho ang definisyon nitong si Auntie Claire na mahal ng sambayanang Pilipino itong si Marcos Jr. Bago siya umalis ng Pilipinas, merong napakalaking rally ang ating mga kababayan laban sa korupsyon sa administrasyon niya. Paglapag ho niya ng Canada, anak na to ka, pinagtatabuyan ho siya. Rally din ho ang sumalubong sa kanya. Isang like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga. Dito sa video na to, nako, ito talaga si Marcos Jr. Kahihiyan ho ang inabot niya sa Canada, sa Vancouver. Pambihira, nagutom daw ho siya kaya siya bumaba ng Jollibee kumain. Eh yung mga rallyista nakaabang doon, inaabangan siya para talagang salubungin siya ng malupit na kilos protesta. Panoorin ho natin itong mga kababayan. At base sa pagsigaw ng ating mga kababayan dyan sa Vancouver, Canada, ay talagang ang pinaglalaban nila ay para sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Paano ka nga naman nakapunta niya dyan sa Canada? Ang daming nagugutom, nagrarally sa Pilipinas, merong paparating na super typhoon, ikaw ginagawa mo, naglalakwat siya. Ang kapal ng mukha mo, boing ring mula to. Ang kapal ng mukha mo, Marcos Jr. Ito, panoorin natin. Game. Oh, aray mo. Ano mo lang, ganito lang, ganyanin mo lang, hindi masasabi yan, anak ng tokwa. Ano yan, kahihiyan yan, pambihira, oh. Siyempre, tatawanan niya yan, at idadaan niya sa tawa, adik sabi ni Amy. Shame on you. King of corruption daw siya. Pambihira yung mga kababayan natin sa Vancouver, binansagang king of corruption si Marcos Jr. Ibang klase. Oh, you. King of corruption, Marcos Adik. King of corruption. Ay, teka. Anong nag-gross 19 sini? Yan ang sinasabi ko. Mag-ingat po kayo sa mga sinasawa. Yung King of corruption, Marcos Jr. Okay na. Huwag nyo nalalagyan ng Negros 19. Sabihin nyo, kung ayaw nila magurbor, umalis sila sa Kilosan. O, di ba? King of corruption, Marcos. Ay, iba na to. Juana, O, ito. at galit na galit, dahil walang kawalang Mga kaibigan ni ano to, ni Ron. Ang bira. Hanggang sa Vancouver pala, meron kayo. justisya Sige. sa ating bayan. Oh. Mariin namin kinukuntina ang pagbisita ni Bongbong Marcos, Oh. ang king of corruption, dito sa Vancouver. Ang sinasabi niyang investment vision ay walang iba kundi isang malaking kabulastugan lamang. Narinig mo ba yun? King of corruption ka daw. Oh, next. Kailangan ho itong mapanood ng ating mga kababayan Ito, panood natin. Choose to come here to visit Jollibee. And people are getting paid minimum wage here. Migrant workers working 2-3 jobs at Jollibee, the hotels, and as janitors because they can't keep up with the expenses here. They can't keep up with providing for their families in the Philippines. And what do? You come here and you celebrate them? There's nothing to celebrate here. You're causing Marcos, tumakas ka sa rally, inabutan mo rally, si Raulo. Sabi ko sa'yo. Diba, kapal kasi ng mukha mo. Oh, mahiya naman kayo. Salubungin mo. Mga kababayan, gawin na ho nating tradisyon. Saan man magpuntang bansa itong king of corruption talagang anuhin ho natin. Banatan natin. Puntaan natin, magkilos protesta tayo. Diba? Tawag, ang pangalan ni Marcos Jr., king of corruption. We're suffering. There's no jobs in the Philippines. We're forced to go abroad and then you celebrate us. Shame on you. Shame on you. Natin. You choose to come here to visit Jollibee. And people are getting paid minimum wage here. Migrant workers working 2-3 jobs at Jollibee, the hotels, and as janitors because they can't keep up with the expenses here. They can't keep up with providing for their families in the Philippines. And what do? You come here and you celebrate them? There's nothing to celebrate here. Galit yung mga kababayan. Palakpakan muna natin. There's nothing to celebrate here. Pamira kasi ito si Marcos Jr. There's nothing to celebrate here. Na paano ka? Ang ginagawa mo dyan? Siraulo ka ba, Marcos Jr., ha? There's nothing to celebrate here nga naman. Ang ginagawa mo dyan, Jollibee ka, kapal na mukha mo, Marcos Jr. Next. Ito, game. Shame on you. Sinundo siya sa airport. Pamira. Ang sumundo sa kanya, tawag sa kanya, king of corruption.
Nakaisa pa nga. Diba? Oh. Oh. This is private property, you guys. Pero private property. King of corruption yan eh. We do not want unfair military agreements with Canada. Just discussing business process agreement. Ang problema dito sa mga bayan-bayan na to, dyan sa BC, doon sa Canada. Ang problema sa inyo, yung mga leader niyo sa Pilipinas, aso lahat ni Marcos Jr. Ano siya mo yung Prangkahin ko na kayo kayong mga makakaliwada sa Canada Yung mga leader niyo sa Pilipinas, nagpapakasasa sa pera. Kayo, pasigaw-sigaw kayo dyan. Ano siya mo nyo? Wala yan. Walang bitaw yung mga yan. Walang bitaw yan. Hindi yan. Dito tayo. Tapos na ba tayo? Ito, dito tayo madami. King of corruption. Naaliw ako sa mga kababayan natin taga Vancouver, ibang klase. Yung mga makakaliwa, bahala kayo dyan. Yung mga leader nyo sa Pilipinas, ako doon sa ginagawa nyo. Pero ano nyo muna, kumustahin nyo yung mga leader nyo. Kagaya nitong si Franz Castro, di ba? Si Saturo Campo. Bayan muna yung mga yan eh. Active chair, di ba? Kumustahin nyo sila. Baka kayo pasigaw-sigaw sa kalsada, sila nagpapakasasa sa pera. Okay? Kasi sa Pilipinas, si Saturo Campo, si Terry Redon, si Franz Castro, si Saturo Campo, si ito si Raul Manuel, nakikipagkape kay Marcos Jr. Nakikipagbanding kay Martin Romualdez na pinsan ni Marcos Jr. Si Arlene Brosas, close sila ni Martin Romualdez. Kayo pasigaw-sigaw dyan. Kumustahin nyo sila? Pambihira naman ang iinit ng mga dugo nyo. Ito tayo. Kaya ate, ito yung talagang nag-cover dyan sa shame on you na yun. Kasama at magandang dyan sa Pilipinas. Nandito tayo ngayon sa isang sikat na Filipino fast food chain sa Vancouver, Canada. Dahil nandito ngayon sa loob si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para makisalamuha sa mga Filipino crews na Magkikisalamuha daw sa Filipino Cruz. Ang inabot niya, shame on you, King of trabaho dito, pati na sa Filipino community. At kasabay nga nito, sinalubong si Pangulong Marcos habang nandito siya sa sikat na fast food chain. Sinalubong siya ng kilos protesta dito sa Vancouver, Canada. We are still waiting for accountability for the flood control corruption. Ito legit to. Hindi makakaliwa to, palakpakan natin to si ate. Saludo, Kodos. Wag lang yung mga sumisigaw, yung Negros 19. Yung mga leader niyo sa Pilipinas, nagpapakasasa sa pera. The corruption that you referenced in your State of the Nation address last year. But still, today, no big fish have been held accountable. Ito kaibigan ni Mark, ni Franz Castro, mga to. Ito, yung kabuuan ng mga nagrally. Kumbaga, yung kaninang unang video natin, portion lang yon ng mga nagrally. Ito, kabuuan na ho ito. Yung nanawagan sa flood control, yon ano talaga yun, ano talaga, kumbaga, alam niya pinaglalaban niya. Yung mga federalismo. Ano yun? Kung ano ang sisigaw nila, kaibigan pala sila ng Raul Manuel. Sigawin nyo na lang. Yung King of Corruption, shame on you, okay na eh. Ano yun? Realismo. Imperialismo. Hindi kasi natin pinapakinggan yung mga yan eh. Diba? Bigay todo sila sa pagsigaw. Nagsitalsikan ng mga taon sila sa kakasigaw. Si Raul Manuel, Franz Castro, Brosas, diba? Nakipagbanding sa mga Marines dati. Diba? Nadiliberan din daw di umano. Diba? Oo. Ito. Kasama sa delegate. Kasama sa delegates ni Marcos Jr. Marcos is the son of a dictator. Sa bunutan. Paki-comment naman dyan sa baba. Comment ho natin sa baba. Marcos Jr., King of Corruption. Shame on you. Pag meron kayo nakitang comment, copy-paste na lang, pwede na yan. Diba? Marcos Jr., King of Corruption. Shame on you. Ayan mga kasama, lumabas na si Pangulong Ferdinand Ito yung pinanood natin kanina, no? Ito. Lipat na ho tayo dito kay Senator Rodante Marcoleta. Talaga ho hatang tutuluyan itong ating pinakamamahal na Senador Rodante Marcoleta dito sa plunder case na to. Wag ho tayong bumitaw, wag ho natin iwanan si Sendante kung ano man ang mangyari dyan. Pero isa lang ho ating sigurado dito, ika nga, lintik lang ang walang ganti. Ito, kay Prof, Prof. Ana Malindugoy, isa sa mga ika nga inaabangan natin magsalita. Ay, bago kay Prof. Ana, kay Atty. Sal muna. Atty. Sal muna tayo, siyempre. Hindi natin pasadahan to. Nag-speech to ka nung isang araw. Gabe. Anim o ikatatlo ng buwan ng Hulyo taong 2026. Yan. At para naman po sa ating mga kababayan na nakatune in ngayon ay maaari po kayong magpadala ng inyong katanungan o komento o reaksyon sa ating programa sa pamamagitan natin mga hotline na naka-flash sa inyong screen. Maaaring tumawag sa 0917-657-1026 o sa text hotline na 0935-643-7538. At syempre live na live din tayo napapanood sa ating mga social media channel and pages ng programa ito sa YouTube at sa Facebook. At syempre Atty. Sal, kahapon ay
nalaman or na-witness po natin yung rally sa na isinagawa ng kapatid natin na Iglesia ni Cristo dyan sa Liwasan Bonifacio. Pero nagtapos na nga ito kagabi, Attorney Sal. At doon nga sa nasabing rally ay muling kinondena yung mga nagpoprotesta ang planong pagsasampa ng kaso ng plunder laban sa senador na si Rodante Marcoleta. At nakita rin po namin kayo, Attorney Sal, sa inyong speech. Di ako makapag-move on doon sa King of Corruption. King of Corruption, si Monyo, yung mga klase. Napanood po namin ang inyong speech at kasama sila Senator Robin Hood Padilla. Tinatayang mga maraming dumalo kagabi, Attorney Sal, based sa nakita namin sa screen. Pero maaari niyo po ba ikwento sa amin, Attorney Sal, kung ano pong parang naganap or doon po sa naging pagtitipon ng rally sa Liwasan Bonifacio? Dapat ang nagkikwento niya yung reporter na doon, hindi ako. Dahil ako, late ako dumating. Tapos na nga yung rally, in-extend na lang kami dalang ni Robin. Kaya pakwento mo sa reporter, hindi sa amin. Pero sa tingin niyo po, Attorney Sal, naging epektibo ba yung naging 3 araw ng kilos protesta? Para sa akin, naging epektibo. Bakit? At least marami sa ating mga kababayan kung sakaling dakpin nila itong si Senator Rodante Marcoleta. Maliwanag na ang administrasyon na to ang pinapriority talagang kasuhan yung kanilang mga kalaban sa politika. Okay? Hindi accountability, panggigipito. Political persecution ang ginagawa nila. Na-expect pa ng ilan nating mga kababayan na ma-extend hanggang siguro ngayong araw. Pero kagabi nga ay nabasa natin yung update na hanggang kahapon na lang talaga yung naging rally. Unang-una, masasabi ko, 2 oras at kalahati kami sa biyahe bago kami nakapunta doon sa States. Ganon katindi ang traffic at mula doon sa harapan ng post office sa Liwasan. Yes. Bago ako nakarating doon sa States, 40 minutos para lang lumakad. Hindi ka makalakad din. Sa dami ng tao, talagang hindi. Kahit na hinahawi mo na, walang mangyari. Ganon katindi. Ibig sabihin, mga ilang mag-estimate ng mga tao, mga pulis. Kung ilang lang nagpunta ron. Alam mo nakalagay, parang wala kang balita sa estimate ng crowd. Parang wala, Attorney Sal. Pero doon sa report kahapon Nakalagay dyan sa iyo 2.8. Yes. 2.8. Pero parang sobra pa doon. Oh. Mm-mm. But anyway, ano ang epekto o consequence? Sa administrasyon wala. Kunyari wala. Pero takot na takot. Bakit takot na takot? Meron mo pati klaro ng recto sinarado lang kahit nakubod ng layo sa Malacanang. Lahat na kalsada. Kaya umabot kami ng eskolta kay iikot eh. Pinapag-usapan na lang namin yung polis para salbungin namin yung traffic eh. Otherwise, hindi kami makakarating. Ang epekto siyempre, napakalaki. Ibig sabihin, ang taong bayan sa pangunguna ng Iglesia ng Cristo ay talagang naninindigan na. Hindi na sila nangingimi, hindi na natatakot na lumakad sa kalye at iparamdam sa administrasyon ang puot, ang disgusto, ang kanilang pag-suffer, pagdaranas sa kabiguan ng pamahalaan na bigyang proteksyon at pagsilbihan ng taong bayan. Yan ang maliwanag na maliwanag. Yung At pinakita rin nila na hindi uubra yung ginagawa ng administrasyon na namimili ng ididimanda at ipakukulong. Kaya nga, ang panawagan ng Iglesia ni Cristo down with selective injustice. Sabi ko nga pinagtatanggol pa nila doon, hindi sila selective injustice. Sobrang naman kayong tangiya sabi ko sa ating talampati, Jesus Maria Joseph. Kasi selective justice, hindi nyo alam. Napakadaling intindihin. Ibig sabihin, tinutugis nyo lang yung mga kritiko. Ba't hindi nyo tinutugis si Martin Romualdez, si Saldico, sarili niyong presidente? Yun ang mga tinuturo ng mga taong may alam sa anomalya. Kaya, tingnan natin kasi ang akala ko, tuloy-tuloy na yan. Pero, hindi ko naman masisisi yung Iglesia ni Cristo na kinigil nila. Kasi, bilang observer, hindi lang naman ako, marami ang nakakapansin. Teka muna. Bakit naman Iglesia ni Cristo lamang ang palagi na lang nasa kalye? Bakit naman yung mga iba-ibang grupo na sinasabing sinusuporta nila at mga nangako ay hindi dumarating? O, madalit sabi, hanggat kayo hindi nagkakaisa, itong administrasyon, tatawa-tawa lang yan. Kasi alam naman nila na yung military, mga pulis, hindi ang kikilos. Hindi kikilos hanggat hindi nakikita yung milyon-milyong taong nasa pasada pareho ng EDSA Revolution. Kaya, enjoy lang sila. Kaya kita mo, papunta-punta sa Canada. Masarap-sarap doon. At ito namang mga mandarambong natin. Tuloy pa rin ang kanilang ginagawa. At nagmamalaki pa. Pakita mo kung magsalita yung mga yan. Akala mo ang lilinis, akala mo ang gagaling. Grabe. Talagang ibang klase itong henerasyon ng mga politiko natin ngayon. Talagang bibitayin mo, sabi ko nga kang gabi. For whom the gods wish to destroy, they first make man. Ang mga Diyos ng tadhana, bago nila binabaon at inililibing sa lupa, ang mga walang iyang politiko, ay nilalasing muna nila sa kapangyarihan, pinagsasayad yun. At sabi natin nabibilang na ang mga araw mo. Ayan.
At well, Attorney Sal, wag din natin kalimutang pasalamatan yung mga dumalo. Siyempre, yung mga kapatid natin na Iglesia ni Cristo. At yung iba pa mga grupo, actually merong iba't ibang mga grupo ang dumalo doon. Kasama na din po ang kasama sa ang KOJC. Dahil Siyempre, hindi naman kaya nga tayo dito, respeto natin sa KOGC talagang napakataas. Lahat ng, ika nga kung anong maitutulong nila para mailagay sa ayos tong bansa na to. Kahit wala pang official na announcement, alam ko talaga, merong suporta dyan ng KOGC. Hindi maaari, hindi ko kasi sila pumipili, di ba? I mean, pinipili naman nila, especially, hindi na sinasamahan yung mga makakaliwa. Hindi ko talaga nila sinasamahan yung mga saraulo yung mga makakaliwa na yan. Pinipili ho nila, alam ho nila yung ika nga yung mga pinaglalaban nitong mga grupo na to para sa bayan ng Pilipino. Mantakin nyo, yung rally nitong sila Teddy, pangalan? Basta yung hindi sila pinasali. Yung mga katoliko, yung pinaalis itong sila kong Mike, di ba? Pati doon, willing doon sa panawagang unity, magkaisa. Yung problema, yung mga iba mayroong hidden agenda eh. Di ba? Gusto nila, pabagsakin muna si Sara para kung sakaling wala na si Sara o sino man maupo lang vice president, doon nila tirahin si Marcos Jr. Yung mga makakaliwa naman na yan, hindi ko titigil yan. Kunyari, natanggal si Sara o babanatan nila sinong vice president? Hindi ba ayon sa atin ng vice president? Okay. Pabagsakin ng presidente. Magiging presidente yan. Hanggat hindi nagiging presidente si Franz Castro, hindi sila titigil. po nila alam pero meron pong umaten doon at nagpadala din po si Pastor Apollo Sikibuloy ng mga pagkain nung lunch at saka nung dinner, Attorney Sal. For sure. Pack lunch mula sa mga fast food chain. Kaya yun. Ako suggestion ko dyan. Meron akong suggestion para Yes. magkaroon ng talagang cohesive, malakasan, malawakan. Ay magkaroon ng coordinating council. Yung mga kumukontra sa pamamalakad ng administrasyon. Grupo ng ganito may kinatawan. Tapos mag-meeting sila para sabay-sabay ang kilos. At saka dapat merong mga gaya ng Iglesia ni Cristo, naka-white. May identification. Dapat ang grupo-grupo meron din. May kanya slogan, grupo pangalan. Para kikita mo talaga ang bilang ng grupo. Yun ang wala pa. Kung sumunod ba sa usapan, di ba? Saka gaya na sinabi ko, hindi pa lumalakad yung mga may hawak ng kapangyarihan na kagaya ng ginawa namin sa EDSA Revolution noon. Na nakalinya, mga senador, nasa kalsada, kahit bobay mo ng molotov, ng tubig, kahit ano gawin mo wala. Magkapit-bisig kami mga estudyante pa kami noon, mga bata pa kami noon. Hindi, ako pala noon, abogado na, mga bagong abogado lang kami. Pero nakapit-bisig kami doon sa mga senador. Yang sila, joke mong yan, sila tanyadong yan. Kahit may mga edad talaga nilulusok. Hindi ko nakikita yan sa ngayon. Ang nakikita lang mga ilan-ilan. Ang iba naman, nagpapakita lang, alis ulit. Hindi ganyan kami ng panahon. Yan ang baguhin nyo. Kasi yung mga polis doon, mga lumapit sa akin, sir, nag-aantay lang kami. Sabihin nyo na, ngayon na. Wala, sana nangingiti na lang ako. Lahat naman sila ganyan. Kaya, yung mga nagre-reklamo, bakit walang nangyayari? Lumakas kayo sa kanya. Samahan natin ang Iglesia ni Cristo. Samahan natin kung anumang grupo ang nagpasimuno, organize. Samahan natin. Kayong mga dilaw. Huwag kayo mag-iitsapwera. Kasi kung sinasabi nyo accountability, ang gusto nyo, di pareho din yun. Sabihin nyo, hindi, kasi nakadimanda si Inday Sara. Demanda nga si Inday Sara, hindi pa naman siya guilty. Di ba? Lahat, demanda lahat. Magsama-sama tayo. Sa 2020, hindi maglabanan tayo. Ganun na yun eh. Pero ayaw nyo eh. Ayaw kasi nila. Yan. Itong si Marcos Jr., tuwa-tuwa. Pero Attorney Sal, pumunta nga siya ng Canada pero may balita tayo natanggap na meron din nagsagawa ng kilos protesta doon na isang grupo ng mga Pinoy sa Vancouver nitong Miyerkules upang ipahayag nga yung kanilang pagtutol sa official visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na uabot ng 4 na araw. At ito yung kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahigit 10 taon na may nakaupong Pangulo ng Pilipinas na bumisita sa nasabing bansa. Pero gayon pa man, Attorney Sal, sa kabila ng layuning ito ng pamahalaan, yun nga, nagtipon-tipon yung mga kababayan natin na nandoon sa Canada para nga ipahayag din ang kanilang kritisismo laban sa administrasyon o sa gobyerno. Bakit pa nagpumunta doon? At meron mga placards na nagsasabi na umuwi na si PBBM sa Pilipinas. Ano pong masasabi ninyo doon, Attorney Sal? Tama lang yung ginagawa nila. Kailangan kahit siya magpunta. Mga kababayan kung magpunta siya ng Hong Kong, Japan, doon pa lang sa airport, salubungin nyo na ho dyan. Bigyan natin ng King's welcome. Bigyan natin ng King's welcome to si Marcos Jr. Kung saan man siya basta magpunta, di ba, paramdam mo natin sa kanya ang pagmamahal ng sambayan ng Pilipino. Sa bansa, kailangan talaga may sasalubog na protesta para maramdaman niya na hindi guni-guni. Hindi imahinasyon. Adik Ang nakikita niya mga tao sa kalsada na nagsisimula ng mabuo at dumami ng dumami. Talaga namang maniwala kayo hindi pag hindi sila natila, bilangin niyo na yung mga araw at tatapos na ang kanilang pananatili sa kapangyarihan. Ano pong masasabi ninyo sa balitang yun na umakyat na daw isang antas ng bansa na papunta sa upper middle income class, Attorney? Either nangihibang na siya or nananaginip pa rin, nagdi-daydreaming siya. Alam po ninyo, kung ako ikaw Presidente Marcos Jr., pumunta ka doon sa lugar kung saan naroon
ang karamihan sa ating mga kababayan na nagsisiksikan sa isang lugar. Napakadumi ng lugar. Kitang-kita mo ang paghihirap ng mga tao doon. At pumunta ang dami noon. Upper middle class na bansa natin. Kaya ako naguna ko sa Green Hills, yun ang pinag-uusapan. Sabi ko, ito ang upper middle class sa Green Hills. Lumabas ka dito sa Green Hills, yun. Makikita mo realidad doon. Punta ka sa Tondo, punta ka sa Quezon City, punta ka sa mga probinsya, makikita mo ang tunay na kalakaran, the true state of this country and the nation. Yun nga, Attorney Salat. Ayon nga din sa ipinalabas na pahayag nitong isang grupo, Philippine Institute for Development Studies, yung mga middle class dito sa ating bansa, Attorney Sal, yung pangunahing sumasalo sa epekto ng mataas na presyo na bilihin at ng interest rates dahil hindi sila kwalipikado sa karamihan ng ayuda ng pamahalaan. Ayon sa grupo, apektado rin ang mga minimum wage earners tsaka yung mga pamilyang umaasa sa remittance ng OFWs. At iginiit ng grupo na ang pangangailangang palakasin ng food security, enerhiya, infrastruktura at kumpiyansa nga ng mamumuhunan upang manatili yung paglago ng ekonomiya. So, with this, Attorney Sal, kulang pa ba or kailangan pa ba na magkaroon ng maraming hakbang or gawin yung gobyerno para maging inclusive yung pag-unlad, hindi lang dahil sa idineklara na upper middle income yung bansa, pati na rin yung mga tao nito? Gaya ng sinabi ko, gusto nyo baguhin ang kalakaran ng bansa. You want a wretched situation be changed. Una-una, yung edukasyon ang pinakamalaga. Papag-aralin nyo ang lahat ng Pilipino ng libre, as in libre. Para makakuha tayo ng isang elektorado na matatalino, hindi bukas sa pananakot, hindi bukas sa mga panluloko ng mga politiko. At magkakaroon tayo ng mamamayan na edukado na handa. Sang-ayon ako doon sa sinabi ni Atty. Salvador Panelo na kailangan magkaroon ng organize nga. Kailangan nating mag-organize ng maigi mula dito sa Muslim, INC, yung mga gusto sumali sa GIL, yung mga gusto sumali sa Catholic, sa RCBC, bangko yun, CBCP yun. Yung mga gusto sumali sa CBCP, welcome lahat, di ba? Magkaroon ng bago mag-umpisa, mag-headcount muna tayo. Di ba? Mag-headcount muna tayo. INC, ilan kaya nating warm bodies? Ilan? Siguro kaya namin hanggang 2 million. Conservative. Yabang no? Ano yun? Minimum 2 million. Okay, OJC, ilan? Kayang padaluhin. Kaya namin hanggang mga 200,000? 200 to 300,000, easy. Kalahating milyon. Ito na yung final na to. Kumbaga, ito na to. JIL, ilan? Lahat na lumipat na si... Ilan yun? Mga nasa 150,000. Okay, sama. Yan yung si Brad Reddy tsaka si Joel, mga buwag yan, mga ulang bayad yan. O sa CBCP, medyo malaki. Maraming pari ang galit na kay Adik. CBCP siguro more or less mga nasa kaya namin hanggang 800,000. Sa mga nasa sektor ng industriya ng negosyo, sino kayo lang? Hindi namin papapasukin lahat ng mga mga tauhan namin, sama kami sa rally, mga nasa mga nasa 3 milyon. Ba? O yung mga nabahaan, ilan yung mga nabahaan? O yung mga nalubungan ng sasakyan, sofa, TV, aircon, rep, lahat ng nalubungan, ilan? 5 million kami, 5 million. Okay ha? Pagdating sa pagkain, wala tayong problema. Pagdating sa kuryente, wala tayong problema. Nandiyan si Leandro Lebiste. Pagkain, nandiyan si... Siyempre kailangan yun. Mga solar tayo doon. Pagdating sa pagkain, nasa chick si Manong Chabi Tampana. Pagdating sa pagkain, karagdagang pagkain, nandiyan si Pastor Kibuloy. 110%. Kahit hindi ho natin yan, sigurado tayo. Basta para sa kapakanan ng bansa, yung KOGC, sigurado kapanalig ho natin yan. Mga taga Mindanao na gustong mag-rally dahil kinidnap si Tatay Digong, ilan? O yung Roro nakahanda na. Courtesy of Congressman Libiste. Ilan yan? Mga 5 milyon lang. Yan nakaset na tayo. All goods na tayo. Kailan natin i-execute yan? Malaking trabaho yun kasi milyon na ho pinag-uusapan natin dito lahat ng mga nasa sektor ng negosyo, wala mo nang lahat ng sasama sa rally, kompleto benefits. Lahat ng benefits. Pati lahat ng benefits sa loob ng pati allowance. Tapusin na natin ang mga dapat tapusin. Kung mayroong proper coordination, pupunta tayo diyan sa EDSA. Di ba? Magmamarcha tayo papuntang saan ba? Liwasang Bonifacio. Alam mo, mas malaki. Para manalangin kayo naman Hindi para patalsikin ng kung sino pa mang gobyerno. Para manalangin at ikulong ang mga mandarambong, bong. Di ba? Yung mga king of corruption. Sa pagpapaunlad ng ating bansa. Yan ang gawin natin dito. So, pagkatapos, tapo natin, ilagay natin budget sa health services. Kailangan natin ng maraming hospital, maraming doktor na magagaling. At libre! Libre. Yes. Free. Sang-ayon ho ba kayo doon? King of corruption, i-comment yung king of corruption. Kasi, sabihin na, hindi na, we cannot afford. Piling na ni Nana. Paano sabihin na we cannot afford? After that, yung infrastructure mo. Yeah. Napakahalaga noon.
Kasi walang investor na pupunta rito na nagawa sila ng mga faktorya doon sa mga lugar. Tapos ang infrastructure natin, kalsada, transportasyon, papuntaron, ang dadala na kanilang mga produkto ay wala, kulang, sira-sira. O yan ang kailangan natin. Gusto mo pa ng pagandahin ng ekonomiya ng bansa, ayusin mo mga tourist spots. Sa ibang bansa, diyan lang nga sila sumasa sa tourism nila. Tourism Buhay na talaga. buhay. Tayo wala. Pero Tayo, gusto mo makita ng maraming adik, gusto mong ma-hold up sa daan, gusto mong normal ka pagpunta mo ng Pilipinas, adik ka na, magpunta ka ng Pilipinas. Yun ang ating addict tourism. maraming napakagandang mga lugar. Addict tourism. Subalit, ang problema, Kaya ang mura ng droga ngayon Pag gusto mong magdroga ngayon, yes. Wala, segue ka lang, makakabili ka na ng droga. pag pupunta ka, ay pagpunta pa lang, may problema ka na. O, isa pa, may problema. Yung mga nag-i-invest, anong nag-i-reklamo sa atin? Yung bureaucratic red tape ninyo, maliban pa sa korupsyon, napakatagal. Meron akong humingi ng tulong sa akin, isang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Diyan sa, anong tawag dito? Ang lugar yan, sa Nueva Ecija. Isang taon na hindi sila binibigyan ng permit. Kinakailangan panlapitan ko isang kongresista ng Nueva Ecija para gawa ng paraan, mag-permit. So nalagan tayo, tapos nilapitan niya ata ako, tumasagot. Saka sila bigyan. Dahil pumasok yung kongresista at pinakiusapan siguro yung mayor na ayaw magbigay ng permit para magtayo ng kung ano bang itatayo nila sa isang malaking lugar. Permit lang, ay kumpleto naman. Ayun, kaya paano tayong ulat? Yan ang problema. Yung korupsyon na yan. Yes. Ibang korupsyon, yan ang tinatawag na kawalan ng kaalaman sa pagpapatakbo ng pamahalaan. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. At samantala sa iba pang issue, Attorney, inihayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte yung kanilang kumpiyansa na mapapawalang sala or maakwit siya sa nalalapit na impeachment trial. Ayon kay Defense Spokesperson Michael Poa, handa ang depensa at naniniwalang nakabatay sa ebidensya magiging pa siya ng mga senator judges. Samantala, nagsagawa ng misa ang grupong Clergy for Good Governance upang ipanalangin daw yung paggabay at pag-iingat sa mga prosecutors sa nalalapit na paglilitis. Nagkadalo din dito yung ilang miyembro ng House Prosecution Panel. Ngayong Lunes na ito, Attorney Sal, itong impeachment trial ni VP Sara. Ano po masasabi niyo sa pahayag ng defense? Unang-una, tagal ko na sinasabi, di ba? Tagal ko na sinasabi na ma-absorb kaya. At yung Ako sinasabi, naniniwala na ako sa mga prediction nito si Atty. Panelo. Marami ang sinabi na nagkatotoo, kaya dito sa impeachment na to, 110%. ng For sure. tagapagsalita na yung mga senador, ahatan batay sa ebidensya. Actually, correct lang yun. Hindi batay sa ebidensya, kundi batay sa kawalan ng ebidensya. Wala nang ebidensya. What evidence are you talking about? Yan ang sinasabi ng prosecution. Ngayon ang pinaliwanag natin, yan ang mga testigo mo, isang testigo nyo. Paano mo sasabihin malakas ang kaso mo? Ayan. Tapos, yung pang mga charges mo, ngayon ng confidential funds, hindi pa pinal yung sinasabing irregular yung pag-release. Pinahin mo na. Pagkatapos, yung isang tumanggap ng pera, na sangayon sa prosecution, non-existent yun. Walang ganong klaseng tao, Mary Grace Piatos. Tapos sasabihin nila na may testigo sila. Tapos Mary Grace Piatos. Ibig sabihin, gawa-gawa nyo lahat lang yan. Gawa-gawa kayo. Wala, puro kalokohan lang nga yan. Talagang, the end goal is to eliminate Sara Duterte from the presidential race of 2028. Ayun na nga mga kababayan, bibitinin ko kayo. Itawag kay Panelo, hanapin nyo lang kung makikita niyo yung pinaka-latest yun niya yung araw. Maraming salamat sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayong lahat. Lahat ng Philippines. Comment nyo ko sa baba, Marcos Jr., King of Corruption. Shame on you.